Samantala, nakaburol na Santa Rosa, Laguna ang ginang na minartilyo sa loob mismo ng kanilang tahanan. Ang padre de pamilya hindi raw titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Narito exclusive report ni Salima Refran. Hindi ko maano, bakit kailangan mo pang tali, ubaran, paluin. Paluin ng martilyo yung baby. Yung babae, tinalo ng martilyo. Hindi ko makuha bakit kailangan mo papatayin. Puno ng hinagpis ang mister ng ginang na walang awang ginapos, hinubaran at pinagpupukpok ng martilyo matapos looban ng kanilang bahay sa Santa Rosa, Laguna noong isang linggo. Sabado ng hapon, pumanaw na rin ang 29 anyos sa ginang matapos bumigay ang kanyang katawan sa tindi ng mga sugat na tinamo sa pag-atake sa kanya. Nakaburol na ang ginang katabi ang kanyang 1 taong gulang na anak na naunang nasawi dahil sa mga pukpuk din ng martilyo. Kwento ng mister, nasa Quezon City daw siya noon nang mag-text ang misis na dumating na ang hinihintay nila mula sa Globe na mag-aayos ng kanilang internet. At saka pinadala ang litrato ng ID ng isang David de la Cruz at hawak nitong job order. Nagtaka na lamang daw siya nang hindi na ito mag-reply. Sobrang tas biglang text ng biyanan ko, uwi ka agad. Sobrang kaba ko. Parang galing SLEX, gusto ko nang tumakbo, tumalon. Parang mauna. Sabi ko, anong nangyari? Hindi masabi nung biyanan ko. Sa ospital na raw niya dinatnan ang kanyang mag-ina na agaw buhay na. Ang kanyang anak, himalang nagising bigla. Nakikita ko po yung anak ko Dumilat siya. Gumalaw siya. Parang normal na baby na nagising na parang gusto maglaro. Tuwan-tuwa na kami. Ganda ng dilat niya Pumikit lang ako. Ilang minuto. Biglang bumagsak yung anak ko. 6:30. Hindi man lang naabot yung 7 o'clock. Pa-operahan naman sana. Ang sakit. Kaya simula ng araw na yan, parang ayoko nang pumikit. Napapaisip at nagsisisi ang mister. Sana hindi na lang daw siya pumasok nung araw na yun. Yung naipagtanggol ko man lang sila, kahit mamatay kaming 3, hanggang sa uli, naipagtanggol ko man lang sila, hindi yung sobrang kawawa na naghumingi sila ng tulong, nagmamakaawa siguro yung asawa ko na huwag idama yung anak namin. Nandun sana ako para nakalaban lang man lang kami kahit kasama na ako napatay. Pinakamasakit pa para sa mister, wedding anniversary nilang mag-asawa noong mismong araw na brutal na inatake ang kanyang mag-ina. Nag-uumapaw na galit lamang ang mayroon ng mister para sa mga sospek. Sana maramdaman mo rin to. Sana araw-araw mo maramdaman to. Yung ginawa mo sa amin. Sana maramdaman mo rin. Hindi ka man mahuli. Sana araw-araw mong maramdaman. Kung gaano kasakit yung mawalan ng minamahal sa buhay. Isang pangako naman ang binitawan niya sa harap ng mga labi ng kanyang mag-ina. Papangako po sa inyong dalawa. Hanapin ko sila sa kahit anong paraan. Hanapin ko sila. Para sa inyo yan. Sorry, hindi ko kayo napagtanggol. Pero, mabawi ako sa inyo. Hanapin ko sila. Kung kailangan ko hindi matulog araw-araw, basta mahanap ko sila kagad, gagawin ko. Mahal ko kayo. Salima Refran, GMA News. Samantala, alam na raw ng mga otoridad kung sino talagang nasa litrato sa ID ng sospek sa kasong iyan. May live report at nagbabalik si Salima Refran. Salima?
Jiggy, itukoy na nga kung sino talaga si David de la Cruz na nagpakilalang internet repairman na pangunahing suspect sa brutal na pag-atake sa isang mag-ina matapos ng looban ng kanilang bahay dito sa Santa Rosa, Laguna. Ayon kay Senior Superintendent Ronnie Montejo, ang OIC Provincial Director ng Laguna Police, base sa litrato sa ID, may pangalan na sila kung sino talaga ang nasa litrato. Pero tumanggi muna ang Laguna Provincial Police sa ngayon na ibigay ang tunay na pagkakakilanlan nito. Ang pamilya naman, Jiggy, labis pa rin ang galit sa sinapit ng mga mahal sa buhay dahil raw sa pagtitiwala sa kunwaring mag-aayos ng kanilang internet. Ayon sa asawa ng biktima, kahit paraw peke ang ID at job order, paano raw nakuha ng suspect ang tunay na reference number nila? Ayon naman sa kuya ng biktima, sana raw ay wag na intayin na mangyari pa ito sa iba para lang umaksyon. 2 hanggang 4 ang tinitignan ng pulisya na ihahainan ng reklamo ng robbery with homicide at murder para nga sa brutal na pagpatay sa mag-ina. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang manhunt operations para sa mga suspect. Bumisita rin, Jiggy, sa burol na mag-ina ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC para magbigay tulong sa pamilya. Pumunta rin ang NBI Death Investigation Division para magsagawa ng parallel investigation ayon na rin sa hiling ng pamilya. Humiling na rin ng tulong ang pamilya para sa representasyong legal sa Public Attorney's Office. Yan ang latest mula nga dito sa Laguna. Jiggy. Maraming salamat sa Lima Refran.